Magandang araw, mga kaalaman na hinog. Ang Pilipinas ay isang agrikultural na bansa. Ngunit bakit kaya ang ating mga magsasaka ay patuloy na naghihirap at hindi umuunlad? Habang ang mga politiko ay nagpapasasa sa kanilang mga mansyon, ang mga magsasaka natin ay nabubuhay sa kahirapan at utang. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 10 lihim na dahilan kung bakit hindi umaasenso ang ating mga magsasaka. Ito ay mga katotohanan na itinatago ng mga nasa kapangyarihan dahil sila mismo ang nakikinabang sa kasalukuyang sistema. Kaya't kung handa kayong malaman ng katotohanan, panoorin ninyo ito hanggang dulo. Panguna sa ating listahan, ang sirang sistema ng lupa at agrarian reform. Matapos ang ilang dekada ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP, milyon-milyong hektarya ng lupa ang hindi pa rin maipamamahagi ng maayos sa mga magsasaka. Ang mga nasa kapangyarihan at malalaking landowner ay patuloy na nananatiling may kontrol sa mga lupain sa pamamagitan ng mga legal na loophole at teknikalidad. Ang mga magsasaka ay nananatiling mga tenant at hindi tunay na may-ari ng kanilang mga sinasaka. Kung sila man ay mabigyan ng lupa, ito ay napakaliit at hindi sapat para mabuhay ng marangal. Karaniwan ay 1 hektarya o mas mababa pa na hindi kayang buhayin ang isang pamilya. Ang titulong ipinangako ay natatabunan ng mga legal na teknikalidad, korupsyon sa pagpapatupad at mabagal na proseso ng hudikatura. Ang resulta, ang mga magsasaka ay walang seguridad sa kanilang lupang sinasaka, kaya hindi sila motivated na mag-invest ng panahon at pera para paunlarin ito. Pangalawa sa ating listahan, kawalan ng sapat na pondo at access sa murang pautang. Ang mga magsasaka ay napipilitang umutang sa mga mapagsangantalang loan sharks at mga 5-6 na may napakataas na interest rate na umaabot ng 20% hanggang 50% bawat buwan. Ang mga bangko ay ayaw magpautang sa maliliit na magsasaka dahil sa kakulangan ng collateral, masalimuot na requirements at mababang kita na hindi kasiyasiya para sa mga bangko. Ang mga programang pampautang ng gobyerno tulad ng land banks at DBP ay hindi nararating ang mga tunay na nangangailangan sa malalayong lugar dahil sa korupsyon at kakulangan ng impormasyon. Ang resulta, ang mga magsasaka ay nababaon sa utang taon-taon at ang kanilang kita ay napupunta lamang sa pagbayad ng interes na nagpapalala ng kanilang kahirapan at nagpapabagsak sa kanilang mga pangarap. Pangatlo sa ating listahan, pagkontrol ng mga middleman at trader sa presyo. Ang mga magsasaka ay napipilitang ibenta ang kanilang mga produkto sa napakababang presyo sa mga traders at middleman na siyang nagkokontrol sa merkado at nagdidikta ng mga patakaran. Ang mga middleman na ito ang may hawak ng transportasyon, storage facilities at koneksyon sa pamilihan, kaya wala ng choice ang mga magsasaka kundi sumunod sa kanilang mga kondisyon. Halimbawa, ang isang sakong bigas na ibinebenta ng magsasaka sa halagang 800 piso ay maaaring ibenta sa pamilihan ng doble o triple ang presyo na nagdudulot ng malaking kita para sa mga middleman ngunit karampot na kita lamang para sa mga magsasaka. Ang kita ng magsasaka ay napakaliit, samantalang ang mga middleman ang kumikita ng malaki na nagtapatuloy ng siklo ng kahirapan at kawalan ng pag-unlad. Baka naman po, total wala naman kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, kawalan ng makabagong teknolohiya at irigasyon. Maraming mga magsasaka ang gumagamit pa rin ng mga tradisyonal na pamamaraan ng pagsasaka na mababa ang ani at hindi efficient. Wala silang access sa modernong mga kagamitan tulad ng tractors, harvesters at dekalidad na binhi na resistant sa pests at sakit. Ang irigasyon ay kulang o sira sa maraming lugar, kaya umaasa na lamang sa ulan ang mga magsasaka na nagdudulot ng pagkaantala sa pagtatanim at pagbaba ng ani. Ang gobyerno ay hindi naglalaan ng sapat na pondo para sa pagpapaunlad ng agrikultura at pananaliksik, at ang mga makabagong teknolohiya ay hindi na ibababa sa mga magsasaka sa lalawigan
dahil sa korupsyon at kawalan ng political will. Panglima sa ating listahan, pagdagsa ng mga imported na produkto. Sa ilalim ng mga international treaties tulad ng WTO at ASEAN, ang Pilipinas ay napupuwersang mag-angkat ng mga imported na agricultural products tulad ng bigas, manok at gulay. Ang mga imported na produktong ito ay mas mura dahil sa subsidy ng kanilang mga gobyerno, kaya hindi makakakompetensya ang lokal na mga magsasaka. Ang mga lokal na produkto ay napipilitang ibenta sa mababang presyo o kaya ay mabulok sa mga kamalig dahil walang bumibili. Ang pagdagsa ng mga imported na produkto ay nagpapabagsak sa lokal na industriya at nagpapalubha sa kahirapan ng mga magsasaka na siyang dapat sana ay nagsusustento sa ating bansa. Pang-anim sa ating listahan, pagbabago ng klima at kawalan ng insurance. Ang mga magsasaka ay labis na naaapektuhan ng climate change na nagdudulot ng mga irregular na panahon, malakas na bagyo, tagtuyot, at pagbaha na sumisira sa kanilang mga pananim. Walang sapat na crop insurance o safety net ang gobyerno para sa mga magsasaka. Kaya kapag nawasak ang kanilang pananim, wala silang ibang mapagkukunan ng kita at lalang lumulubog sa utang. Ang mga programa ng gobyerno tulad ng Philippine Crop Insurance Corporation ay hindi sapat at hindi nararating ang lahat ng mga magsasaka, lalo na sa malalayong lugar. Ang kawalan ng proteksyon laban sa mga kalamidad ay nagpapahirap sa mga magsasaka at pumipigil sa kanilang pag-unlad. Pangpito sa ating listahan, korupsyon sa mga ahensya ng gobyerno. Ang mga pondo para sa mga magsasaka ay napupunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal, halip na gamitin para sa mga proyektong makakatulong sa agrikultura. Ang mga proyektong tulad ng farm-to-market roads, irrigation systems, at fertilizer assistance ay napapabayaan o napupunta sa mga ghost projects at overpriced na kontrata. Ang mga ayuda at subsidies ay hindi nakakarating sa mga lehitimong magsasaka dahil sa palakasan system at katiwalian. Ang korupsyon sa Department of Agriculture at mga lokal na gobyerno ay isang malaking kanser na pumapatay sa agrikultura ng bansa at nagpapanatili sa kahirapan ng mga magsasaka. Pangwalo sa ating listahan, pagkasira ng kalikasan at kawalan ng sustenableng pamamaraan. Ang paggamit ng mga kemikal na pataba at pestisidyo ay sumira sa lupa at katubigan na nagdudulot ng pagbaba ng fertility ng lupa at pagkasira ng mga ecosystems. Ang pagkukumina at pagpapalit ng lupang agrikultural sa mga commercial at industrial uses ay nagpapaliit ng lupang sakahan at nagpapalala sa kawalan ng lupa para sa mga magsasaka. Walang sapat na programa para sa sustainable agriculture at soil conservation, kaya ang mga magsasaka ay napipilitang gamitin ang mga mapaminsalang pamamaraan para lang mabuhay sa kasalukuyan nang walang pag-iisip sa hinaharap. Ang pagkasira ng kalikasan ay nagdudulot ng long-term na pinsala sa agrikultura at sa kabuhayan ng mga magsasaka. Pangsyam sa ating listahan, kawalan ng edukasyon at pagkilala sa kabataan. Ang mga kabataan ay ayaw ng magsaka dahil nakikita nilang hirap at kawalan ng kinabukasan sa propesyon. Walang sapat na agricultural education at training para sa modernong pagsasaka at ang mga kursong agrikultura sa kolehiyo ay hindi na pinapansin at kulang sa suporta. Ang pagiging magsasaka ay itinuturing na isang mahirap at mababang antas na trabaho, kaya nawawalan ng bagong henerasyon ng mga magsasaka ang bansa. Ang kawalan ng pagkilala at suporta para sa mga magsasaka ay nagpapalala sa problema at nagpapabagsak sa industriya ng agrikultura. At ang pangsampu sa ating listahan ay kawalan ng tunay na representasyon at boses sa pamahalaan. Ang mga magsasaka ay walang tunay na kinatawan sa Kongreso at sa mga paggagawaan ng desisyon, kaya ang kanilang mga hinaing ay hindi naririnig. Ang mga pulisiya sa agrikultura ay ginagawa ng mga politiko at teknokrat na hindi naman nakakaranas ng hirap sa bukid, kaya ang mga desisyon ay madalas hindi naaayon sa pangangailangan ng mga magsasaka. Ang mga magsasaka ay hindi organized at nahahati-hati, kaya hindi nila napipilitan ang gobyerno na pakinggan ang kanilang mga hinaing. Ang kanilang boses ay nawawala sa ingay man politika at korupsyon na nagpapalala sa kanilang kahirapan at kawalan ng pag-asa.
Mga kaalaman na hinog, ang mga lihim na ito ang siyang tunay na dahilan kung bakit hindi umuunlad ang ating mga magsasaka. Ang sistema ay sira at kailangan ng radikal na pagbabago mula sa grassroots hanggang sa national level. Ibahagi ang video na ito upang malaman ng lahat ang katotohanan at magising ang bayan sa realidad na kinakaharap ng ating mga magsasaka. Magkaisa tayo. Ipaglaban ang karapatan ng ating mga magsasaka at suportahan ang mga hakbang para sa tunay na pag-unlad ng agrikultura sa Pilipinas. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.